pag mamatay ang isang tao, sa pag-uwi niya or pagpunta niya sa libingan ng Imam Hussein alayhis salam, 4,000 angels, hindi kanila iiwan. Sasama sila sa janaza mo, sa pagbuhat sa iyo, sa paglakad sa likod mo, sasama sila at mag-ask sila ng kapatawaran sa iyo hanggang sa araw ng paghuhukom. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi alillah wal la'natu ala a'daihim a'daillah minal an ila yaumi likaillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, nagpapasalamat po tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil andito pa rin tayo sa buwan ng Ramadan, sa buwan na pwede nating maging daan para mapalapit sa Allah subhanahu wa ta'ala. At inshallah ito ay advice sa sarili ko at sa ating lahat, naway magamit natin, ma-maximize talaga natin ang buwan na ito para makuha natin ang pagmamahal at ang kapatawaran ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, isa sa mga pinakamagandang gawin sa buwan ng Ramadan na inire-rekomenda para sa atin ay ang magbisita sa mga shrines ng ating mahal na propeta, ng mga propeta at ng mga aimma alayhimussalam. Ito ay inire-rekomenda sa atin. Kaya kung mapapansin natin, sa buwan na ito ay recommended din na magbasa tayo ng mga ziyara. Itong mga ziyara Ashura at ng mga iba pa. Dahil bakit? Ito ay hak ng mga imams para sa mga Shia nila. Kaya pag sinabi mong Shia ka ng mga imams, ito ay hak nila. Na ano? Na mabisita mo yung shrines nila. Makapagziyara ka sa kanila. Dahil bakit? Ito ay sign ng pagmamahal mo, ng pananampalataya mo, at ng sinseridad mo tungo sa iyong imams. Sabi ni Sheikh Mufid, nasabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wa sallam at ang mga imams alaihimussalam, sabi nila ay, don't remain unconcerned about their followers even after their death. Okay? Dahil bakit? Allah keeps them informed at all times and they hear the talk of the visitors to their shrines, which is privilege that Allah has given to them. Hindi ang ibig sabihin dito, mga mahal na kapatid, na kung sila ay wala na, kung nakikita natin literal na sila ay nawala na, bumalik na sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ibig sabihin nun ay cut na ang lahat. Hindi ibig sabihin nun wala ng benefits yung mga ginagawa natin sa mga pagbisita na ito. Kaya sabi ni Sheikh Mufid, yun, yung binanggit natin kanina, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay in-inform tayo na naririnig ng mga binisita natin ang mga sinasabi natin sa mga shrines nila. Dahil bakit? Ito ay privilege na binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga special personalities na ito. Itong mga propeta at itong mga imams ng Ahlul Bayt alayhimussalam. Kahit sabi niya, tawagin mo sila ng malayo ka. Kahit malayo ka, nagsalam ka, nagsalawat ka sa kanila, yun ay dumarating sa kanila. Naririnig nila yun. Kaya, lahat ng mga ulama ng imamiyya, sila ay nagkaisa sa opinion sa bagay na ito. Dahil sabi ng banal na Quran, Bismillahirrahmanirrahim, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ Sadaqallahul Aliyyul Azim. Kumbaga, wag nating isipin, ito ang kahulugan niya, wag nating isipin na yung mga taong namatay or pinatay, okay? Namatay or pinatay, sa daan ng Allah subhanahu wa ta'ala yung naging sanhi ng kamatayan nila, na sila ay wala na sila ay patay na. Rather, sila ay buhay. Kaya ang sabi dito ay, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzakun. Sila ay buhay, mga mahal na kapatid. Yung mga namatay sa daan ng Allah subhanahu wa ta'ala, sila ay buhay. Itong mga propeta,
Ang mga propeta, ang ginawa nila ay mag-service sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, ang naging sanhi ng mga kamatayan nila ay fi sabilillah ito. Ang mga imams, ganun din, imams ng Ahlul Bayt alayhimussalam, ang mga syuhada, okay? Ang mga syuhada na nakipaglaban, dinipensahan ang relihiyong Islam, sila ay considered na sila ay buhay pa rin. Dahil bakit? Namatay sila sa daan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Para mas klaro sa ating mga mahal na kapatid, ang sabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wa sallam, ang isang tao na nagpadala ng salam niya or nagsalawat siya diyan sa libingan ko, sabi ng ating mahal na propeta, ano yun? Naririnig ko siya at yung mga taong pinapaabot nila yung salawat nila, yung salam nila sa akin, pero sila ay nasa malayo, ito ay umaabot sa akin. Sinong nagsabi nito? Mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ito ay makita sa Awail al-Maqalat ni Shaykhul Mufid rahmatullah alaihi. So, sa mga traditions ng mga imam, tayo ay sinasabihan patungkol sa pagbisita sa mga shrines na ito. Makikita natin ito sa mga hadith nila. Dahil bakit? Ito ang source ng kaligayahan ng mga followers nila. Okay? Imagine, mamaya matapik natin inshallah, gaano maging maligaya ang mga followers dahil sa mga tradisyon or sa pagbisita sa mga shrines ng propeta at ng mga aimma alayhimussalam. So magbanggit tayo ng iilan inshallah. Si Washa, nag-narrate siya na narinig niya ang Imam Ridha alayhissalam. Okay? Anong narinig niya? Ang sabi ng Imam Ridha, ang lahat ng imam ay may right sila sa mga followers nila. May hak ang mga imam sa mga followers nila. Ano yung right na yon? Ay dapat mabisita nila ang mga shrines ng mga imams ng Ahlul Bayt alayhimussalam. Okay? Dahil bakit? Kung sino man ang nagziyara, kung sino man ang bumisita sa shrine ng mga imam, with true heart, kumbaga ito ay gusto ng kanilang puso, andun yung pagmamahal sa puso nila, anong mangyayari? Ang imams ng Ahlul Bayt alayhimussalam ay magsyafa'a sa kanya sa araw ng paghuhukom. Okay? Ang pagbisita sa mga imam, sa shrines ng mga imam, sa libingan ng mga imam, ay magiging sanhi ito, sabi ng Imam Ridha alayhissalam, na mapupunta sa atin yung syafa'a nila, yung tulong nila, yung intercession nila. Sa araw ng paghuhukom, sa araw na wala nang makakatulong sa'yo. Imagine, sa araw ng paghuhukom, wala nang makakatulong sa'yo. Kaya ang sabi ng Quran, sa araw na yon, yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bikalbin salim. Ang isa sa pangilala na andyan sa'yo ang kalbus salim, ay tinupad mo ang hak ng imam sa'yo. Anong hak na yon? Bisitahin mo sila. Kaya recommended sa atin na mabisita natin sila. Sa buwan ng Ramadan, recommended yun. Okay? Saan natin makikita ang hadis na to? Sa Al-Bihar, volume 22, page 6 sa Uyuni Akbar Ar-Ridha. Okay? Ano pa? Sabi ni Zaid al-Shaham, na narrate niya, galing sa Hazrat Abu Abdullah alayhissalam. Anong sabi? Pag ang tao ay ginawa niya ang pagbisita na ito, ang pagziyara na ito sa mga shrines ng mga imam, ano sabi niyang reward niya? Anong sabi ng imam alayhissalam? Sabi niya, ang reward na makukuha niya, na bumisita siya sa imam, ay kagaya din ng reward na makukuha niya, binisita niyang mahal na propeta sallallahu alaihi wa sallam. So, inshallah, kung nabisita natin ang imam, parang nabisita rin natin ang mahal na propeta. Kung kaya nating bisitahin ang mahal na propeta, so bisitahin natin. Kung hindi, medyo mahirap. So, yung mga libingan ng mga imams ng Ahlul Bayt, dahil ganun din ang reward nito. Ganun din sa Al-Bihar, volume 22. Kaya mga mahal na kapatid, gaya ng sabi natin, mustahab na bumisita sa mga libingan ng mga imams alayhimussalam. So, ang babanggitin natin ngayon mga mahal na kapatid, inshallah magawa natin sa buwan ng Ramadan. Kung hindi, ilang buwan na lang ang dadaan, malapit na. Buwan ng Muharram at buwan ng Safar. Okay? Ang Arba'in ay malapit na. Inshallah ay makabisita tayo sa shrine ng Imam Hussein, ng Imam Ali alayhissalam at ng mga ibang mga special na personalidad sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. So isang gabi mga mahal na kapatid, merong isang lalaki na siya ay, ang pangalan niya ay si Hussein at siya ay grandson ni Abu Hamza al-Thamali. Sa buwan ng Ramadan,
mustahab din na basahin natin ang dua ng Abu Hamza. Sa buwan ng Ramadan, dapat din mabasa natin inshallah. Isang gabi, gusto niyang bumisita sa libingan ng Imam Hussein alayhi salam. Subalit takot siya, mga mahal na kapatid. Okay? Pero sinubukan niya ito. Sinubukan niya kahit takot siya. Bakit siya takot? Kasi nga sa time na yun ay pinapatay ang mga bumibisita sa libingan ng imams. Lalo na sa libingan ng Imam Hussein alayhi salam. So natatakot siya, nagtatago siya. Okay? Nung unang punta niya, may humarang sa kanya. Anong ginawa niya? Umalis siya. Nagtago siya dahil sa natakot siya. Nung sinibukan niya ito muli, pumunta sa libingan ng Imam Hussein alayhi salam, ay hinarang na naman siya ulit. So dito nagsalita na siya. Sabi niya, ba't mo ko hinaharangan? Pag maabutan ako ng araw, kasi sabi natin kanina, gabi siya bumisita. Pag maabutan ako ng araw, hindi na ako makakapagziyarat sa Imam Hussein. Dahil sa ano? Dahil sa mga Umayyad. Itong time ng Umayyad ay aziyat yung ginagawa nila sa mga followers ng Ahlul Bayt. Sa mga Shia ng mga imams. Binibigyan nila ng mga problema. Pinapatay nila, pinapahirapan nila. Okay? So sabi niya, bakit mo ko hinaharangan? Pag abutan ako ng araw, wala na, hindi na ako makakapag-ziyarat. So saan natin makikita ito? Sa libro ng Jami'uz Ziyarat ni Ibn Khulaway. Isa itong authentic na book. Okay? So anong sabi sa kanya nung humarang na yon? Ang sabi ng humarang na yon, ako ay isang anghel na ginawa para bantayan ang libingan ng Imam Hussein alayhi salam. Masya Allah. So nagtanong siya ulit. So sabi niya, bakit di mo ko pinapayagan? Okay, bakit mo ko hinaharangan? Pakinggan natin ang sagot ng anghel na ito. Sabi niya, dahil andito ang Propeta Musa alayhi salam, binibisita niya ang Imam Hussein. Masya Allah. Musa Kalimullah. Ang Propeta Musa alayhi salam. Andun siya. Okay? So, para mas maklear, sabi ng hadith, every prophet at every messenger ng Allah subhanahu wa ta'ala ay humihingi ng permission para bisitahin ang Imam Hussein alayhi salam. Hindi ito basta-basta, mga kapatid. Hindi ito parang gusto mong pumunta ng Mexico, ng Italy, ng Hawaii, or Malaysia, Indonesia. Mag-book ka lang ng flight mo, pupunta ka dun, okay na. No. Ang Propeta Ibrahim, ang Propeta Musa, at ang mga anghel, anong ginagawa nila? Humihingi sila ng permission sa Imam Hussein para mabisita nila ito. At hindi ito galing sa atin, okay? Ang hadith na ito. Galing ito sa mga Ahlul Bayt alayhimus salam. Ano pa? Sabi ng hadith, ang mga anghel ay naglilinya sila sa loob ng hundreds of years para lang mabisita ang Imam Hussein alayhis salam. Okay? Ganun kadakila or ganun kahalaga yung hak ng mga imam sa atin. Okay? Kung ang mga anghel, kung ang mga propeta naglilinya, humihingi ng permission para mabisita ang Imam Hussein alayhis salam, dapat tayo ganun din. Gawin natin ang best natin. Okay? So bakit yung mga mahal na kapatid, bakit ganun kahalaga ang pagbisita na ito? Isang araw may lalaki na pumunta sa Imam Ja'far as-Sadiq alayhis salam, ang pangalan niya ay Muawiyah ibn Wahab. Hindi yung mal'un na Muawiyah. Ito yung Muawiyah salamullahi alay. Nung nakita niya ang Imam Sadiq alayhis salam na nagpe-pray ang Imam Sadiq at nung natapos na siya nagpray sa huling sujud or nagsujud ulit ang Imam Sadiq alayhis salam, siya ay umiiyak at nabasa yung balbas niya sa pag-iyak niya. Sabi ng Imam Sadiq alayhis salam, Ya Allah, o ikaw na pumili sa amin. Ya Allah, ikaw na nagbigay sa amin ng kaalaman. O Allah, ikaw na nagbigay ng authority sa amin. Nagbigay ng pagmamahal sa mga puso ng may pananampalataya. Pakinggan natin ito, mga mahal na kapatid. Sabi niya, Ya Allah, patawarin mo ako at patawarin mo ang mga kapatid ko na bumisita sa lolo ko na si Imam Hussein alayhis salam. Sino ang nagdua? Imam Ja'far as-Sadiq. Subhanallah. Hinihiling ng Imam Sadiq alayhis salam, mapatawad niyang mga kapatid niya. Sino ang mga kapatid niya na sinasabi niya? Yung bumisita sa Imam Hussein alayhis salam. Okay? Kaya sabi ng isang hadith, ang isang bata, unborn na fetus na hindi pa napanganak, ito ay pure. Tama? Naniniwala tayo, pure siya. Wala siyang kasalanan. Ano ang hiling ng bata na ito sa Allah? Sabi niya, Ya Allah, hindi ako papasok sa paraiso mo pag hindi ko kasama ang mama ko. Hiling ng Allah. Isang unborn na fetus. Anong sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Yes, no problem. Dalhin mo ang nanay mo. So imagine, kung ang bata
na humiling sa Allah ay pinagbigyan ng Allah? Paano ang Imam Sadiq alayhis salam? Okay? At ang sabi pa ng Imam Sadiq, O Allah, iniwan nila ang bahay nila habang ang mga kalaban namin ay ino-oppress sila. Tumalikod sila sa bahay nila kahit walang assurance na safe sila. Walang assurance. Magziyara ka. Ilan nang naririnig natin? Binobombahan, pinapatay para magbisita lang sa libingan ng mga imams. Walang assurance. Kaya sabi niya, iniwan nilang bahay nila habang ang mga kalaban namin ay ino-oppress sila. Napapahamak sila, Ya Allah. Ginagastos nila ang pera nila. Bakit? Para mapakita ang pagmamahal nila sa amin, ang pagiging loyal nila sa amin. In short, para matupad or para maitayo yung hak namin sa kanila. Ya Allah. Yun ang sabi ng Imam Sadiq alayhis salam. Ano pang sabi niya? O Allah, kaawaan mo silang naglakad papunta sa libingan ng Imam Hussein alayhis salam. O Allah, kaawaan mo ang mga tao na iniwan nila ang pamilya nila para sa Imam Hussein alayhis salam. O Allah, kaawaan mo silang gumastos para mabisita ang Imam Hussein alayhis salam. O Allah, kaawaan mo yung sila, dinikit nila yung muka nila sa shrine ng Imam Hussein alayhis salam. Subhanallah. O Allah, kaawaan mo silang nasunog sa init ng araw, naglakad papunta sa libingan ng Imam Hussein alayhis salam. At sabi ng Imam Sadiq alayhis salam, Ya Allah, sila ay pinapaubaya ko na sa'yo, ikaw na po ang bahala sa kanila. At Ya Allah, kung sila ay mamatay man sa pagsagawa ng pagbisita na ito, please Ya Allah, pawiin mo ang uhaw nila sa araw ng paghuhukom. Imagine mga mahal na kapatid, inshallah sa buwan na ito nire-recommenda, inshallah magawa natin. Kung hindi, darating ang buwan ng Muharram, ng Safar. Or sa mga ibang araw, at least magawa natin na mabisita. Kung kaya nating magawa ito, gawin natin mga mahal na kapatid. Alam ba natin mga mahal na kapatid, sabi ng hadith, nung naging martir na ang Imam Hussein alayhis salam, kumbaga ang ruh, ang nafs, ang soul ng Imam Hussein alayhis salam ay umakyat sa side ng trono ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero ako sa sarili ko, mga mahal na kapatid, hindi ko alam anong ibig sabihin nito. Ang alam ko lang ay yun ang malapit sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi ng hadith, Man zara al-Husayn ka man zara Allahi fil arshih. Okay? Ulitin natin ang sabi ng hadith, Man zara al-Husayn ka man zara Allah fil arshih. Okay? Pag nabisita mo ang Hussein, parang nabisita mo rin ang trono ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Imagine, nabisita mo ang trono ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano pa? Isang lalaki pumunta sa Imam Sadiq alayhis salam. At sabi ng lalaki na ito, Yabna Rasulillah, kakarating ko lang galing sa Hajj. Sabi ng Imam Sadiq alayhis salam, ilang Hajj na ang nagawa mo? Sabi niya, 19 times na ako nakapag-Hajj. MashaAllah, 19 times. Naway makapag-Hajj din tayong lahat, insyaAllah. Sabi ng Imam Sadiq alayhis salam, gumawa ka pa ng isang Hajj at ito ay equivalent na ng isang ziyarat mo sa Aba Abdillahil Hussein. MashaAllah. So inshallah, kung gusto niyong tanungin ang mga bagay na ito, baka may mag-react, inshallah, andyan po ang page natin, anditong mga butihing kapatid natin, inshallah, at mapapaliwanag ito ng maayos. Alam ba natin kung bakit? Dahil wala ka nang pwedeng ibigay pa. Sabi ng Imam Mahdi, As-salamu alal jismis salib. Okay? Paano mo ma-translate ito? Subhanallah. Kung sa English pa, they even took his cloth. Ano pang maibigay mo? Anong nangyari sa Imam Hussein alayhis salam? Kahit damit, wala. Kahit itong mga pag-asikaso sa katawan niya, wala. Okay? Kaya wala ka nang pwede pang ibigay pa. Kaya ganito kadakila ang pagziyarat sa libingan ng Imam Hussein alayhis salam. May mga anak siya, pero anong ginawa niya? Binigay niya ang mga anak niya kahit meron siyang, kumbaga, itong mga followers. Binigay niya pa rin ang mga anak niya. Imagine. Ganun ang Imam Hussein alayhis salam. Okay? So ano pa, mga mahal na kapatid, kung na-invite ka na ng Imam Hussein alayhis salam, ikaw ay napili na. Sabi ng hadith patungkol sa mga bumisita sa Imam Hussein alayhis salam, una, kung papasok ka sa shrine ng Imam Hussein alayhis salam, kahit anong oras, merong 70,000 na angels na ginawa ang Allah subhanahu wa ta'ala. Mga mahal na kapatid, ang angels ay billions of billions. Mas marami ang angel sa tao.
Okay? So, merong 70,000 na angel ginawang Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang itsura nila? Dinescribe ng imams ng Ahlul Bayt alayhimussalam. Sila ay namumutla. Sila ay nagluluksa. Sila ay umiiyak. Sila ay malungkot. At nakaikot sila sa libingan ng Imam Hussein alayhissalam at sinusulat nila ang mga names ng Zairin. Itong mga zuwar. Itong mga visitors ng Imam Hussein alayhissalam. Ano pa? Sila ay nagdudua para sa mga visitors na ito at sila ay humihingi ng tawad sa mga visitors na ito. Hanggang kailan ang paghingi nilang tawad? Hanggang sa araw ng paghuhukom. At pag-aalis ng mga bisita, ang lahat ng thawab, ang reward ng 70,000 na angels na ito ay ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa visitors ng Imam Hussein alayhissalam. Pangalawa, mga mahal na kapatid, 4,000 angels ang mag-escort sa iyo sa pag-uwi mo. At hindi ka nila iiwan. At kung mamamatay ka man, sila ay lalakad sa likod ng janaza mo. Mag-participate ang 4,000 angels na ito. Okay? Pag mamatay ang isang tao sa pag-uwi niya or pagpunta niya sa libingan ng Imam Hussein alayhissalam, 4,000 angels, hindi kanila iiwan. Sasama sila sa janaza mo. Sa pagbuhat sa iyo, sa paglakad sa likod mo, sasama sila. Ano pa? At mag-ask sila ng kapatawaran sa iyo hanggang sa araw ng paghuhukom. Ihihingi nila sa Allah na way patawarin ka hanggang sa araw ng paghuhukom. Pangatlo, mga mahal na kapatid, ikaw ay babatiin ng Fatimatul Zahra alayhassalam at ikaw ay tatanggapin niya. Masya Allah. Ang Hazrat Fatimatul Zahra alayhassalam, babatiin ka niya. Pagdating mo sa shrine ng Imam Hussein, magsalam siya sa iyo, babatiin ka niya at tatanggapin ka niya. Pang-apat, mga mahal na kapatid, ang mahal na propeta sallallahu alayhi wa alihi wasallam ay magsalam siya sa iyo. Yes, ando ang ating mahal na propeta. Siya ay magsalam sa iyo bago mo pa masagawa ang pagsalam mo sa Imam Hussein. Bago ka pa makapagsabi ng Assalamu alayka ya Aba Abdillah, ang mahal na propeta ay magsalam na siya sa iyo. Okay? Kaya, ikaw na mahal ko, sabi ng ating mahal na propeta, andito ka para bisitahin ang Imam Hussein alayhissalam. Sasabihin niya, Assalamu alayk, kapayapaan para sa iyo. Masya Allah. At ang importante, mga mahal na kapatid, ikaw ay magkakaroon ng connection sa imam mo. Ito ay sign ng pagmamahal, mga mahal kong kapatid. Kung hindi pa kayo nakabisita sa Imam Hussein alayhissalam, make sure na bibisitahin nyo siya. Grupo man kayo or mag-isa. Okay? Sa madaling paraan man or hindi. At sabi ng hadith, lahat ng pera, lahat ng nagastos mo sa pagbisita sa Imam Hussein alayhissalam ay ibabalik sa iyo. Ibabalik sa iyo. Huwag kang mag-alala. Okay? At ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala at ang mga books ng Shia at Sunni, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay blines niya ang Imam Hussein sa mga itong huli sa series natin ngayon, insyaAllah. Una, ja'alallahu shifa'a fi turbate. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay blines niya ang lupa ng Karbala na nagdala sa apo ng ating mahal na propeta ng shifa, gamot. Okay? Maraming mga tao ang nagamot sa lupa na ito. Narinig nyo na yung mga mahal na kapatid. Ano ang miracles na naidulot ng lupa na ito? Pangalawa, dito sa libingan ng Imam Hussein alayhissalam, ang dua ay mustajab. Pumunta ka dun, magdua ka at tatanggapin ang dua mo. Para mas maging malinaw, isang araw may lalaki pumunta sa Karbala. At tinanong siya, ba't ka pupunta dun? Sabi niya, inutusan ako ng imam na pumunta dun para ipag-pray siya. Imagine, imam ang ipag-pray niya. So nagtaka ang lalaki na yon. Tinanong niyang imam, ya imam, ikaw ay imam. Ba't kailangan mo pang mag-utos pumunta doon ang isang tao para ipag-pray ka? Sabi ng imam, alam ta'alam bi anna lillahi bika an yuhib an yuda fiha fayujib. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay may special na mga lugar na pinili niya at gusto niya doon ka mag-pray para mabigay yung haja mo, yung needs mo. At ang greatest sa mga lugar na ito ay ang Karbala. Pangatlo, وَجَعَلَ الْأَئِمَّةَ مِنْ دُرِّيَّتِهِ. Okay? Ito yung pangatlong kahalagahan ng Imam Hussein. Ano pa? Yung imams ay nanggaling sa kanya. Yung tis'atul ma'sumin min wuldil Hussein. Okay? Yung 9 na imams ay galing sa Imam Hussein. Ang ika-12 imam, ang Imamul Mahdi ajjalallahu ta'ala farajahu sharif, ay galing sa Imam Hussein alayhissalam. Pang-apat, mga mahal na kapatid, at yung lahat ng oras mo na nagamit mo sa pagbisita sa Imam Hussein alayhissalam ay hindi yun counted sa age na meron ka.
For example, ang edad mo, yung nakatakdir sa'yo, 70 years old ka. Nagziyara ka, ilang araw? 15 days. Okay? Sa loob ng ilang taon, nagziyara ka, umabot ng 1 year, ng 2 years, maging ilan ang age mo? 82 years old. Dahil bakit? Hindi yun counted. Hindi counted. Bonus yun. Kumbaga, ang pagziyara mo, yun ay, kumbaga, bonus siya. Hindi siya kasali sa kung ilan yung edad mo. For example, 80 years ka, hindi kasali yung 80, hindi kasali doon yung whole na edad mo sa nagamit mo sa pagziyara sa Imam Hussein alayhi salam. So inshallah mga mahal na kapatid, ipagdua po natin, mustajab po ang dua sa buwan ng Ramadan at sasagutin, makbul din ang dua, sasagutin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga dua natin sa banal na buwan na ito. Inshallah naway mabigyan tayo ng pagkakataon para mabisita ang mga shrines ng mga propeta, ang shrines ng mga aimma alayhimussalam, ang shrine ng Imam Hussein, ng Aba Abdullah al-Hussein alayhissalam, inshallah, at naway maging tunay na Shia tayo ng mga imams, at naway matayo natin ang hak na ito, na andito sa atin bilang mga followers tayo ng Imam, ng Ahlul Bayt alayhimussalam. Wa qulu qawli fastaghfirullahi wa lakum wa li jami'il mu'minina wal mu'minat innahu huwat tawwabur rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajjil farajahum.